Sa mga mainit na balita ngayon tanghali. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking nakamotorsiklo na nabangga ng truck sa Cebu City kanina madaling araw. Narito ang report ni Marlon Abique. Nagtamo ng mga gasgas sa magkabilang siko at tuhod si Cesar Cañacaw, 48 taong gulang, matapos tumilapon sa kalsada nang banggain ng isang Isuzu Elf truck ang kanyang minamanehong multicab sa Morelos Street, Barangay Tejero, Cebu City. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang biktima at dinala sa Perpetual Soccer Hospital upang mabigyan ng kaukulang medikal atensyon. Depensa ng driver ng Elf truck, nag-overtake ang multicab at biglang kumaliwa kaya niya ito nabangga. Patuloy pa na iniimbestigahan ng mga otoridad sa nangyaring aksidente at kung sino ang dapat mananagot sa pangyayari. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Cebu. Sinimulan na ng PNP Internal Affairs Service ang motu proprio investigation kaugnay sa pagpatay kay Albuera City Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Baybay City Sub-Provincial Jail. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Noong Sabado pa nga nagsimula ang Internal Affairs Service ng investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Mayor Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap sa loob ng kulungan. Ayon kay IAS Deputy Inspector General Police Chief Superintendent Leo Angelo Rioterio, hininginan nila sa CIDG ang 15 pangalan ng mga operatiba na nag-operate laban kina Espinosa. Nagsagawa na rin aniya ang kanyang mga tauhan ng ocular investigation sa nasabing kulungan. Bukod dyan, sinabi din ni Rioterio na sa proseso na sila ng pagkuha ng mga affidavit sa mga saksi upang malaman kung lumabag ang mga operatiba sa police operational procedures. Tiniyak pa ng general na sasampahan nila ng kaukulang kaso ang mga operatiba kung mapatutunayang lumabag ang mga ito. Dagdag pa ni Rioterio, bagamat minamadali nila ang investigasyon, ay sinisiguro nilang wala silang nakaliligtaang detalye upang matukoy kung saan lumabag ang mga pulis. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan. Nagulat mula sa Kamkrame. At kaugnay nga ng pagpatay kay Albuera City Mayor Espinosa, may report rin si Jeneline Gakit. Ipinag-utos na ni Interior and Local Government Secretary Ismael Sueño sa Philippine National Police ang investigasyon sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at high-profile inmate Raul Yap sa Leyte Sub-Provincial Jail sa Baybay City noong Sabado. Ayon sa kalihim, nais silang malaman kung sinunod ba ng CIDG ang standard operating procedure sa pagsasagawa ng operasyon at sa pagsaserve ng search warrant kay Espinosa at Yap. Samantala, nanindigan naman ng CIDG na wala silang nilabag sa SOP. Paliwanag ni CIDG 8 Regional Chief Police Superintendent Marvin Wayne Marcos, Biyernes ng gabi nang ilabas ang 2 search warrant para kay Mayor Espinosa at Raul Yap ni Judge Tarcelo Sabari Jr. ng Regional Trial Court Branch 30 sa Pasay, Samar. Agad naman nila itong inaksyonan noong Sabado ng madaling araw. We have also made a coordination with the Baybay City Police. City Police Office. Meron po kami pinareceive na coordination prior to the implementation of the search warrant. So, there is no any irregularity na sasabihin na hindi kami nag-coordinate. Even I myself have texted everybody. I've texted National Headquarters CIDG. I have texted all Regional Tactical Operation Center pertaining to that operation. Dagdag pa nito, hindi rin agad nakapasok ang mga tauhan ng CIDG sa Sub-Provincial Jail kahit na may 2 original copy ng search warrant. May resistance yung mga members ng Baybay Sub-Provincial Jail. Hindi sila pinapasok, ayaw buksan, ayaw kunin yung kadena sa gate. So napilitan mag-break in ang mga operative. Nung papasok pa lang sila at madilim, at flinas nila yung flashlight, may nagpaputok in 2 directions. Ibig sabihin, it was coming from two pistols or 2 guns. So napilitan yung operatiba na sumigaw ng dapa kasi may mga inmate din sa loob. After that, pumasok na yung dalang team, nagkaroon ng shootout that resulted to the death of Mayor Espinosa and Raul Yap. Ayon sa CIDG, nakita sa selda ni Mayor Espinosa
ang Super Caliber 38 at drug paraphernalia. Samantalang mga sachet ng hinihinalang shabu naman at Colt Commander Caliber 45 sa selda ni Raul Yap. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Sa iba pang balita, naghain ng kaso si Senator Laila de Lima laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema kaninang umaga. Mula sa Maynila, may report si Joyce Balancio live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Kasama ang kanyang mga taga-suporta mula sa women's groups and leaders, nagmarcha si Senator Laila de Lima papuntang Korte Suprema kanina para maghain ng petisyon laban President Rodrigo Duterte. Mahigit 20 pahinang petisyon of writ of habeas data ang sinampa ng senadora na layong pigilan ng Pangulo na makakuha ng pribadong detalye patungkol sa kanyang personal life at magamit ito upang sirain anya ang kanyang dignidad bilang tao, babae at senador. Sa petisyon ni de Lima, hinihiling nila na maglabas ng desisyon ng Korte Suprema upang ipag-utos ang pagbubura, pagsisira o pagbabawi ng impormasyon na nakalap ng kampo ng Pangulo na labas anya sa may tuturing na legitimate public concern. Ayon sa kampo ni de Lima, bumubuo ang kampo nila Duterte ng database patungkol sa kanyang private life na nila isang paglabag sa right to liberty at privacy ng senadora. Hinihiling din ni de Lima na pwersahin ng Pangulo na sabihin nito ang bansang tumutulong anya sa kanya para matutukan ang kanyang private life, isang bagay na inamin mismo ng Pangulo sa kanyang public speech. Maliban dito, naisin nilang subawalan na ang Pangulo na ipahiya pa sa publiko si de Lima o magbigay ng public statements para i-sexually discriminate o namang aksyon para saktan o siraan pa siya. Nakalakip din sa petisyon, while ang isang CD naman na naglalaman ng mga bahagi ng public speeches ng Pangulo kung saan nagmumura ito at nagbibitiw ng verbal threat laban kay Lima bilang bahagi anya sa mga harassment evidence mula sa Pangulo. Ayon sa lead counsel ng senadora na si De La Salle University College of Law Dean Professor Jose Manuel Diokno, ang mga verbal attack laban kay de Lima ay klarong paglabag sa Magna Carta of Women at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Employees and Officials. Kinwestiyon din ng kampo ni de Lima ang manipaggamit ng Pangulo ng resources ng kanyang opisina upang manggipit at mangharas sa kanya. While bagaman may presidential immunity ang Pangulo, ito anya ay magsisilbing test case na siyang hahamon sa limitasyon ng kanyang presidential immunity. Ayon kay Dean Diokno, kumbinsido siyang hindi sakop ng presidential doctrine ang unlawful or unofficial act na labas sa duty ng Pangulo. Waila. Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio mula sa Maynila. Tinitipon na ng Bureau of Customs sa mga ebidensya sa umano'y mga katiwalian ng officer in charge ng enforcement group ng ahensya. Narito report ni Aiko Miguel. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Customs o BOC sa umano'y mga kaso ng korupsyon laban kay Attorney Arnel Alcaraz. Tinitipon na ng kagawaran ang salaysay ng complainants at ilan pang ebidensya laban sa BOC official. We are gathering the same information and information coming from BOC, and we will see what administrative case we can file against the subject. Si Attorney Alcaraz ang officer in charge ng enforcement group ng BOC na inalis sa pwesto noong nakaraang linggo. Ito ay matapos ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang matanggal sa kagawaran ang isang opisyal dahil sa corrupt practices nito. Muli namang tiniyak ni Customs Commissioner Nicanor Fealdon na hindi siya mag-aatubiling i-relieve ang mga mapapatunayang sangkot sa mga anomalya sa loob ng BOC. Samantala, 5 bagong opisyal ang itinalaga ni Pangulong Duterte sa Bureau of Customs. Ito ay sina Natalio C. Ecarma III na inilagay bilang Deputy Commissioner ng Revenue Collection Monitoring Group. Balik BOC naman sina Ariel F. Nepomuceno at Teddy Randy Raval na nanunungkulan sa kagawaran sa panahon ni na dating Customs Commissioner John Sevilla at Alberto Lina. Itinalaga bilang District Collector sa Port of Naiya si Edgar Macabeo at si Vincent Philip Maronilla bilang District Collector ng Manila International Container Port. Ayon kay Commissioner Fealdon, ngayong linggo ay isasagawa ang unang pagpupulong kasama ang mga bagong talagang opisyal. Since meron na kaming quorum for the board, we will immediately conduct the promotion board so that those who are qualified will be promoted immediately. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. May panibagong low pressure area na naman na namataan ang pag-asa sa silangan ng Mindanao. Alamin natin ito mula kay Ray Pelayo. Ray!
Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Umiirot po ngayon itong isang low pressure area at kanina pong alas 10 ng umaga ito po yung namataan ng Pag-asa sa layong 405 km sa may silangan po yan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po ay magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan sa may Caraga at Davao Region. Sa forecast din po ng Pag-asa, ang Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng bansa ay makakaranas lang po ng fair weather. May mga tsansa na magkakaroon po ng biglaang mga pagulan o yung tinatawag po natin na thunderstorms, lalo na po mamayang hapon o kaya po ay sa gabi. Ngayon pong November ay posible pong magkaroon ng pumasok sa Philippine Air Responsibility ang 1 hanggang 3 bagyo ayon po yan sa Pag-asa. At itong nalalabing buwan ng 2016 ay maaari naman pong mabot sa hanggang 5 bagyo ang posible pong pumasok sa PAR. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa Jazz Studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pilayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Magpapatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. 70 to 80 centavos ang posibleng mabawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 90 centimos naman hanggang piso sa diesel at piso hanggang 1 peso and 20 centavos naman sa kerosene. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan. Kabilang sa agenda, natatalakayin sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malaysia simula November 9 ang peace talks ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Go ahead, Rosalie. Ali Flor, nakataktang bumisita mula November 9 hanggang 10. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Assistant Secretary Charles Sofe, sa bilateral meeting ni Pangulong Duterte sa Malaysian Prime Minister na si Najib Razak, kabilang sa mga isyong pag-uusapan ang bahaging gagampanan ng Malaysia sa usapang pangkapayapaan ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Noong Agosto, ginanap ang kauna-unahang pagpupulong ng 2 panig sa Kuala Lumpur, Malaysia sa ilalim ng Duterte administration. Bukod dito, kabilang din sa agenda ay ang economic cooperation, security cooperation, counterterrorism at chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Hindi naman tiyak ang DFA kung kasama sa pag-uusapan one-on-one ng 2 chief executives ang issue tungkol sa Sabah claim. Gayunpaman, handaan nila si Pangulong Duterteng talakayin ang isyong ito. Samantala, Flor, ngayong hapon, nakatakda dito sa Malacanang na pirmahan ni Pangulong Duterte ang executive order na magpapalawig sa Bangsamoro Transition Commission. Flor? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Ipinahayag ng Commission on Elections o COMELEC na ngayong araw na ang pagsisimula ng voters registration para sa barangay at kabataang barangay elections sa susunod na taon. Tatagal ang rehistrasyon ng 5 buwan. Bukas ang voters registration mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Liban sa December 24, 25 at sa April 13 at 14, bukas ang lahat ng tanggapan ng COMELEC sa buong bansa kahit na holiday. Mapayapa sa kabuuan ang unang araw kahapon ng bar examination sa University of Santo Tomas, Maynila. Samantala, pinag-aaralan na ng Supreme Court ang panukalang gawing 4 na subjects na lamang ang bar exams. Narito report ni Roderick Mendoza. Mahigit 6,000 examinees ang dumagsa sa unang araw ng bar exam sa University of Santo Tomas kahapon. Mahigpit ang seguridad at isinara ang ilang kalsada sa Maynila. Hindi pinayagan ang mga kasali sa bar operations o ang taga-suporta ng mga examinee na makalapit sa venue. Yung fraternity against other fraternity, so yun po ang reason kung bakit may mga pulis po tayo nakaantabay para po hindi magtagpo yung dalawang grupo. It's working out perfectly well so far. Maayos naman ang pagtanggap ng mga examinee sa pagbabalik ng enumeration at differentiation sa pagsusulit. You encounter that in practice and the law students know how to differentiate between 2 subject matters. Okay naman yung differentiation tsaka yung... very reasonable yung mga questions. So, siyempre medyo mahirap. Wala naman hindi mahirap sa law eh. Pinag-aaralan na rin ng Korte Suprema ang panukalang gawing 4 na subjects na lamang ang bar exams. May 8 bar subjects sa ngayon, 2 sa bawat araw ng pagsusulit.
There is a proposal to do away with, say, taxation, which some find to be a killer subject. Itutuloy ang bar exam sa susunod na linggo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sa Martes na o bukas, magwawakas ang status quo anti-order ng Supreme Court na pumipigil sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Samantala, nagdaos ng libreng concert kagabi sa Luneta na tinawag na Prayer for Aid, a prayer concert. Layunin ng konsyerto na ipanawagan sa Korte Suprema na huwag payagang mahimlay sa libingan ng mga bayani ang mga labi ng dating Pangulo. 7 petisyon ang nakahain sa Korte Suprema laban sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Umaasa ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na mabibigyang hustisya ng Duterte administration ang pagkasawi ng kanilang mga mahal sa buhay. May report si Victor Cosare. Yung Maguindanao Massacre talaga, barang pinabayaan na kaso. Dismayado ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre matapos bigong makuha ang hustisya sa panahon ng nakalipas na administrasyon. Para kay Mrs. Juliet Evardo, ang ina ng UNTV assistant cameraman na si Jolito, at kay Mrs. Maria Cipriana Gatchalian, asawa ni Santos Gatchalian ng Metro Gazette, bagamat tanggap na nila ang mapait na sinapit ng mga mahal sa buhay, mahalaga pa rin na mabigyan ng desisyon ang kaso. Nakapresenta ng ebidensya, naghiring na ang kulang na lang desisyon ng korte. Sabi ko, bakit ganun ang korte naka-hold? Para bang i-hold nila ang kaso na hindi magbigay kaagad ng desisyon. Kaya sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, umaasa ang mga ito na matututukan ang kaso at mapanagot ang mga may sala, lalo't isang dating piskal ang presidente na nakakaalam sa takbo ng judicial system sa Pilipinas. Para kay Mrs. Gatchalian, masaya na siya kahit ang mga pangunahing sangkot sa krimen ang mahatulan. In my part, I'm not interested yung mga CAFGO, yung mga CBO kasi hindi sila principal. Ang gusto namin yung principal na perpetrators ng kaso. So, para sa akin, yung first in and first out, kahit isa na lang sa yung mga pamilya na yan, ako kontento na ako. Sa ngayon, patapos pa lang ang korte sa pagdinig sa bail petition ng mga akusado. Ibig sabihin, dedesisyonan pa lamang ng hukom kung papayagang makapagpiyansa ang mga sospek at hindi pa mismo ang kaso. Sana po hindi dapat makapagpiyansa kasi may kinalaman sila sa pangyayari ng Ampatuan Maguindanao Massacre. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa iba pang balita, ipinahayag ng PNP Anti-Kidnapping Group na tataas ang kaso ng kidnapping sa bansa dahil sa paglipat ng mga sindikato na sangkot sa illegal drug trade. Mula naman sa Camp Crame, may report si Brian De Paz live. Go ahead, Brian. Waila, 22 kaso ng kidnap for ransom ang naitala ng PNP Anti-Kidnapping Group mula Enero ngayong taon kung saan 32 ang biktima. Pinakamarami ang datos sa National Capital Region kung saan may 8 kaso at 8 biktima. Ayon sa direktor ng PNP AKG na si Senior Superintendent Manolo Ozaita, 7 na lamang ang nananatiling hawak ng mga kidnapper. Ayon kay Direktor Ozaita, may 2 grupo umano na ang modus operandi ay magpakilalang otoridad at kunwari may hawak silang warrant of arrest laban sa isang negosyante na umano'y isinasangkot nila sa illegal na droga. Anya, 7 hanggang 10 individual ang miyembro ng kidnapping group kung saan 2 sa mga ito ang tukoy na ng pamahalaan. Pero ayon kay Colonel Ozaita, isang grupo lang ang nasangkot sa kaso ng pagtukot sa 6 na negosyante sa Binondo, Maynila na kinabibilangan ng Filipino-Chinese. Kinumari ng PNP AKG na may isang aktibong polis ang sangkot dito pero itinanggi na opisyal ito ng PNP. Naghahanda na sila ng kaukulang kaso sa nasabing polis at grupong sangkot sa kidnapping case. Ayon kay Colonel Ozaita, inaasahan nila ang pagtaas ng kidnap for ransom cases dahil sa inaasahang paglipat dito ng mga drug lords sa harap na rin ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Nagpaalaala ang PNP Anti-Kidnapping Group sa publiko na maaaring makipag-ugnayan sa kanilang hotlines na 727-000 at cellphone numbers 0918-900-2020 at 0927-323-4894. Balik sa Waila. Maraming salamat Sir Brian De Paz mula sa Camp Crame.
Samantala, alamin natin ang mga balitang pang-probinsya, ihahatid sa atin ng ating kasangbahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Maayong udto, Deb. Yes, daghang salamat Flor ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Niauhag ang gatusan ka mga Negrese sa Administrasyong Duterte nga dili ipatuman ang proposisyon nga ibuwag ang Negros Island Region. Ihatod ka nato ni Lalaine Moreno. Isa ka manifesto ang ginpirmahan sang masobra 7 kagatos nga Negrosanon agud ipalabot kay Presidente Rodrigo Duterte ang pagpamalabag sa plano nga pag-abolish sa Negros Island Region o Region 18. Nagwa ang plano nga pagdula sa rehiyon matapos ginpahayag ni Budget Secretary Benjamin Diokno nga wala sang pondo nga gintigana diri tungod sa kakulangan sang budget sang gobyerno. Sa ako niya hindi ko pabor na kay balam mo kung dito na ta layo na to yung daganan ta layo na gitang processing blow na tawag ako. Sa konti hindi ko pabor na kagso ng NIR nga di nang advanced na sa aton nga taga dire sa Negros nga isa ang aton nga island mabudlayan kita nasa sa siling ko nga mabudlayan kita patong pakaring nga mapailoilo pa kita. Hindi ko ya pabor. Te luya ko yang isa lang ang Negros, ni Oriental Occidental isa lang. Hindi rin lang ko ya gakuan mo nagapangabuhi. Nagapati ang mga otoridad nga pamatian sang presidente ang panawagan sa mga pumuluyo. This time we're bringing it down to the people themselves. Part directly, they can also participate in asking our president to also not repeal EO 183, no, and let NIR continue to exist. Kasi si president naman nakikinig siya sa mga tao. Samtang nakatakna naman nga magsapol buwas ang House Special Committee on Visayas Development agud istoryahan ang nasambit nga issue. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Sobra sa duha ka gatos nga sundawo ang ipadala sa Philippine Army sa Eastern Mindanao Command aron motabang sa pagmintinar sa kahusay sa rehiyon. Kini ang report ni Bernard Dadis. Nakatakdang magpadala ng dagdag puwersa ang 7th Infantry Division ng Philippine Army sa Eastern Mindanao Command bilang pagsuporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. 230 sundalong ipadadala, partikular sa mga priority areas sa Mindanao. Sa isinagawang send-off ceremony kahapon sa Fort Ramon Magsaysay, Nueva Ecija, sinabi ni Philippine Army Major General Angelito De Leon na mga napiling sundalo ay dumaan na sa maraming training at exercise. Today, as your division commander, I take pride in sending off a unit who has performed excellently in our campaign against all the threat groups in the 7th Infantry Division's area of responsibility here in Central Luzon. Kapalit ito na isang batalyong galing doon, ang 84th Infantry Battalion na siyang magkakaroon ng Battalion of Excellence training. So magpapalitan lang ito. This is a very normal action on the part of the Philippine Army. Bukas ay inaasahang tutulak sa Ismincom, Panacan, Davao City ang mga sundalo sakay ng C-130 plane. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Patay ang barangay chairman sa San Simon West, Aringay, La Union, nga giilang si Edwin Busto Mangawang. Human po sila sa wa mailing sospetsado sa poblasyon Aringay, La Union. Gipusil sa mga nakamotor nga sospek ang biktima samtang nagpuduol pa lang kini sa patrol car sa barangay. Gilandig sa tambalanan si Mangawang apan gideklara kining dead on arrival. Padayon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad aron maila ang mga responsable sa krimen ug kung unsay motibo sa pagpamusil. Apan gituohang apil ang napatay na kapitan sa high-value target nga lalambigit sa ilegal nga droga. Ug kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Cebu, balik din ha sa inyo floor. Daghang salamat, Deb Riveral. Ipinagdiwang ng sambayanang Pilipino ang panalo ni Senator Manny Pacquiao kahapon kontra kay
Jesse Vargas ng Mexico sa Las Vegas, Nevada. Narito ang report ni Rina Villamor. Tuwang-tuwa at proud na proud ang mga Pinoy sa nakuhang panalo ni 8th Division World Champion Manny Pacman Pacquiao sa laban nito sa Las Vegas kahapon. Sa ikatlong pagkakataon, ay naiuwi ni Manny ang WBO welterweight title matapos talunin ang American boxer na si Jesse Vargas sa pamamagitan ng unanimous decision. Sa second round pa lamang ay napabagsak na ng pambansang kamao si Vargas gamit ang bilis ng suntok ng kanyang kaliwang kamay. Ito ang unang pagkakataon na bumagsak ang 27 anyos na boksingero sa isang professional fight. Naging mas mabilis ang suntok na naibigay ng 37 anyos na si Manny sa loob pa lamang ng 5 round katulad ng strategy na ginamit niya para pabagsakin noon sina Timothy Bradley Jr. at Saddam Ali. Nagbitiw din ng malalakas na suntok si Vargas na agad namang binawian ni Pacman. Sa pagkapanalo, muling gumawa ng kasaysayan ang Filipino boxing icon sa pagiging kauna-unahang senador na nanalo ng world title. Samantala, nagpaabot din ng pagbati at papuri ang Malacanang sa bagong WBO welterweight champion. Sa inilabas na statement ng Office of the Communications Secretary, tinatawag ngayon ng palasyo ang senador bilang national treasure in global sports dahil sa panibago nitong tagumpay. Rina Villamor, UNTV News and Rescue, Philippines. Congratulations, Senator Manny Pacquiao. Hindi man lamang pinawisan ang PNP responders sa kanilang panalo kahapon kontra sa House of Representatives Solon sa pagpapatuloy ng double round elimination ng UNTV Cup Season 5. Alamin natin yan sa report ni Bernard Dadis. Quintero is caught with his hand in the jar. Nice drive. Napanatili ng rookie team BOC Transformers ang kanilang malinis na record matapos maitalang ikalimang sunod na panalo kontra DOJ Justice Boosters sa Pasig City Sports Center kahapon sa score na 86-68. Nanatiling nasa itaas ng Group B ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5 ang BOC. Samantalang nabaon na sa ilalim na pwesto ang DOJ na wala pang naipapanalo sa 5 laban. Tinanghal na best player of the game sina Bernson Franco na may 25 points at 7 rebounds at si Samuel Ignacio na kumamada ng 18 points, 4 rebounds at 2 assists. Tumikada naman ang 25 puntos kasamang 5 mula sa 3-point area at tig 2 rebounds at steals si prison guard Christian Cruz at nag-ambag naman ng 13 points, 10 rebounds at 3 steals si prison guard 1 Justin R.B. Lopez para sa Justice Boosters. Samantala, nagwagi naman by forfeiture and technicalities ang PNP responders kontra HOR Solons. Dahil dito umangat pa sa 3-1 win-loss record ng responders, samantalang nakatikim naman ng ikatlong sunod na talo ang HOR Solons. Batay sa rules ng UNTV Cup, bawat koponan ay kailangang mayroong players na hindi bababa sa 8 bago magsimula ang laban. Ngunit 7 lamang ang nakarating mula sa HOR Solons. Una nang binigyan ng 15 minutes grace period ang HOR at additional 5 minutes. Ngunit wala nang dumating pa na karagdagang player. Ito na ang ikalawang sunod na natalo by forfeiture and technicalities ang Solons sa kasaysayan ng UNTV Cup. Una ay noong Season 4 kontra Judiciary Magis noong November 8, 2015. Nasa ikalawang pwesto na ang responders sa Group B, samantalang nasa ikalima naman ang HOR. Tanging top 4 lamang sa magkabilang bracket ang aabante sa second round elimination sa Disyembre. May natitira pang laban ng Solons kontra 2-time champion Judiciary Magis sa November 24. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William T. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe.
The Federal Bureau of Investigation has found no evidence of criminality in a new batch of Hillary Clinton emails boosting her campaign 2 days before the election. FBI Director James Comey told Congress the agency had completed its review of the new emails and they had found nothing to alter its original conclusion. In July, he said Mrs. Clinton had been careless but not criminal in handling sensitive material on her private email server while she was the Secretary of State. The Bureau's revival of its inquiry into Mrs. Clinton's emails last month shook up the White House race and reinvigorated the campaign of Republican nominee Donald Trump. Meanwhile, a study shows that a majority of Americans are stressed over the ongoing campaign between Hillary Clinton and Donald Trump. Clarence Shanezi reports. The U.S. election is still 2 days away, but Americans have already grown discontented and stressed even before the winner is announced. A growing number of Americans have started to feel the health impact of the long campaign to the White House, as stress and discontent are seen across the party lines. When we look at the specific election stress, we find that over half of the Americans are stressed about it and worried about not only the outcome, but also stressed because we don't know news is going to break. Then there are health effects as well. Even traditional party supporters felt the negative impact to the bitter campaign between Democrat Hillary Clinton and Republican Donald Trump. I don't like it at all, actually. I think it's gotten very ugly, very mean-spirited. It's not about the issues. And I'm very disappointed in the options that were being given by the two parties. But that's me, you know. According to the study of American Psychological Association, 52% of Americans are stressed over the election and would have an effect to the emotional and psychological health of the country. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, Connecticut, USA. And in other news, suicide bombers driving ambulances packed with explosives detonated their vehicles at a checkpoint and a new car park in 2 Iraqi cities on Sunday, killing at least 21 people and wounding dozens. The twin attacks took place in Tikrit and Samara as Iraqi troops and security forces battled to retake the city of Mosul from Islamic State militants who have controlled it for more than 2 years. Islamic State's Amaq news agency said the attacks were carried out by the militant group. Authorities in both cities declared curfews, fearing possible further attacks. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William, and to our correspondents around the globe. Tinupad ni Kuya Daniel Razon ang matagal ng munting pangarap ng isang byuda na madagdagan ang kinikita para magamit sa pangailangan ng 5 niyang anak. May report si June Soriao. Mahigit 2 taon ng byuda si Aling Tonet Lastimosa. May 5 anak at residente ng Valenzuela City. Pumanaw ang kanyang asawa dahil sa pulmonya at sakit sa bato. Upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya, nagpupunas at nagtitimbang ng itlog sa isang poultry farm si Aling Tonet para sa 25 pesos kada oras na kita. Pinipilit niya itong pagkasyahin para sa pangangailangan nilang mag-iina. Malaking tulong naman ang 5 itlog na nakukuha niya ng libre sa trabaho, pandagdag sa araw-araw nilang pagkain. Upang hindi magsawa ang mga anak, bumibili na lamang siya ng pansahog at iniiba-iba ang luto sa itlog. Nagpapasalamat naman si Aling Tonet sa pagkakaroon ng maunawaing mga anak. Yung pong anak kong babae, minsan po may hinihingi siyang pang sa school na project na kailangan din talaga daw po. Minsan, anak, pakisabi mo naman sa mama mo na wala pa akong pera. Tapos mapayag naman po si Marjorie. Sige mama, ako na lang bahala. Minsan po gumagawa siya ng paraan. Po ni mama sa akin, magtapos po ako ng pag-aaral para yung gusto ko po makukuha ko. Tapos magkaroon po ako ng buhay na matiwasay para maahon ko po siya sa hirap. Hindi sumasapat ang kinikita ni Aling Tonet kada araw, kaya naman pangarap nila
na magkaroon ng puhunan upang makapagtinda ng magkaroon ng karagdagang kita. Dear Kuya Daniel, yung hiniling ko po sa munting pangarap na mabigyan ako ng puhunan para makapagnegosyo ako ng yung mga kikiam, mga fishbowl, tapos pag magluluto ng pansit sa umaga, ilalako. Kaya spaghetti at saka yung sampurado kasi malakas po dito yung sampurado. Binigyan naman ito ng katuparan ng munting pangarap program ni Kuya Daniel Razon. Sa awa po ng Diyos, nagkaroon ng katuparan na sa hinihiling po ninyo na magkaroon ng puhunan. Pinagkalooban din po kayo ng munting sari-sari store na po pwedeng pagpasimulan po ninyo ng pagtitinda. Maging karagdagan din po doon sa inyong pang-araw-araw na mga pangangailangan. Ito po. Opo, at bukod po dyan, narito po ipinagkakaloob po ni Brother Eli at Kuya Daniel ang puhunan po para po sa inyong kabuhayan at karagdagan po ito para mapalago po ninyo ito. Una po, salamat sa Diyos at kay Brother Eli at kay Brother Daniel at yung lahat po ng tumulong sa akin. Pipilitin ko po, hindi ko pa ipapangako, pipilitin ko po na mapalago po yung binigay ninyo sa aking puhunan at sana din po makatulong din po yung binigay ninyo sa akin sa iba pang nangangailangan. Yun lang po. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Aabot sa mahigit 1 milyong piso ang mapapanalunan sa Grand Finals ng ASOP Year 5 na gaganapin mamayang gabi na sa Smart Araneta Coliseum. Narito ang report ni Grace Cassin. Puspusa na ang paghahanda ng mga ASOP interpreter para sa gaganaping A Song of Praise Music Festival Year 5 Grand Finals mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum. Tinitiyak ng mga ito na sa bawat letra at nota ay may paabot nila ang mensahe ng kanilang mga awitin. Puspusan yung pag-memorize ko sa lyrics ng kanta para mas mapil ko yung meaning ng kanta. And then, I'm just gonna enjoy sa darating na Grand Finals. Kasi yung message kasi ng kanta, very straightforward siya. It's about God will always find a way sa kahit anumang problema. Para sa mga ASOP interpreter, hindi basta-basta ang bawat letra ng kanta dahil pumupuri ito sa Panginoon. Bukod dito, nakapagbibigay din ng naturang awit ng pag-asa sa sinumang nakararanas ng mabigat na problema. Yung mga nawawalan na po ng pag-asa sa buhay, gano'n, yung parang pag malungkot ka, pakinggan mo lang tong kantang to, sobrang iba yung magiging impact sa'yo. Kaya po, sobrang galing ng composer ko, nagawa niya yun na parang huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Mismong sila ay personal na nakaramdam ng paggabay ng Diyos sa kanilang buhay. 12 awitin na sinulat mula sa puso ang maglalaban-laban ngayong gabi. Ito ay ang God Will Always Make a Way, composer Glenn Bawa at Ronald Calpis, interpreter Bugoy Drilon. Tapat Mong Pangako, composer Gulliver Enverga, interpreter The Voicing. Ikaw Lamang, composer Jonathan Santarita, interpreter Tim Pavino. Ikaw Pala, composer Wilfredo Gaspar, interpreter Ima Castro. Tanging Ligaya, composer Angelica Soriano at interpreter Zendi. Ang Iyong Pangalan, composer Romarico Mendiola Jr., interpreter Jovet Baldivino. Patawarin Mo Ako, composer Fernando Gardon, interpreter Chris Lawrence. Araw at Ulan, composer Joselito Calion, interpreter City. Pag-ibig Ka o Diyos, composer LJ Manzano, interpreter JBK. Mula sa Aking Puso, composer Joseph Ponce, interpreter Carlo David. Kumapit Ka Lang, composer Noemi Osho, interpreter Mela. At You Stood By Me, composer Vincent Labating, interpreter Jason Fernandez. Ang third runner-up ay makakatanggap ng 100,000 pesos, 150,000 naman sa second runner-up. Habang ang first runner-up ay may cash prize na 250,000 at 500,000 pesos ang iuuwi ng tatanghaling grand champion ng ASOP Year 5. 50,000 pesos naman ang ibibigay sa tatanghaling Best Interpreter at People's Choice Award.
at 20,000 pesos consolation prize. Sa mga ganitong projects na ginagawa natin, laging mayroon naman tayong nasa likod na nagbe-benefit din ng iba't ibang mga bagay, hindi lamang yung mga participants. The same with UNTV Cup and the same with other projects that we are doing. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Puspusa ng 2 buwang pag-iensayo ng ASOP Orchestra para sa mga piyesa ng mga awiting pasok sa Grand Finals Night ng A Song of Praise Year 5. Narito ang report ni Maki Libradilla. Bigay todo sa pag-iensayo ang ASOP Orchestra para sa Grand Finals Night ng A Song of Praise Music Festival Year 5 mamayang gabi. Hindi naging madali ang 2 buwang paghahanda ng orkestra. Bawat ritmo at nota ng mga piyesang pasok sa finals ay mabusising inensayo, kaya naman hindi katakatakang umaabot ng 3 hanggang 9 na oras ang isang session ng rehearsal. Intense, no? At very hectic yung schedule. Actually, ang mga piyesa, ang daming mahirap. Ang dami. So kami talaga nagpe-prepare kami. Siguro sa isang ensayo namin, pinakamababa yung 3 oras. Sa isang araw lang. Napaka-challenging ngayon ng mga piyesa. Kasama rin sa orchestra ang multi-awarded oboe master at assistant principal ng Philharmonic Orchestra na si Renato Resurrection Jr. Ayon sa kanya, iba ang pakiramdam ng tumutugtog ng instrumento na ang layon ay pumuri sa Panginoon. Yung tugtog nila talagang dedicated sa Panginoon, hindi katulad sa pinagkatrabaho ko, talagang purely trabaho lang siya. Walang dedikasyon spiritual. Hindi katulad dito, talagang punong-puno ng pananampalataya. Isang karangalan na napabilang ako rito. May kanya-kanyang tunog ang wind instruments, string instruments at percussions ng orchestra, at kapag pinagsama-sama, lumalabas ang napakagandang tunog na talaga namang saktong gamitin para sa pagpuri sa Panginoon. Mapapanood ang buong performance ng ASOP Orchestra kasama ang mga finalist at guest performer ng ASOP Music Festival Year 5 mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Good news naman sa mga music composers sa iba't ibang panig ng mundo. Mas palalawakin pa at dadalhin na rin maging sa international community ang A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6. Naritong report ni Monok Song. Sa nakalipas na 5 taon, marami ng mga baguhan at profesional na kompositor ang natulungan ng A Song of Praise Music Festival. Ang ASOP ang nag-iisang national songwriting competition sa Pilipinas na nakasentro sa gospel music. At sa pagtatapos ng Season 5 ng ASOP Music Festival mamayang gabi, tiyak na magiging kaabang-abang naman sa mga kompositor at sa mga manonood ang ASOP Year 6. Dahil mas palalawakin pa ang saklaw na nag-iisang gospel music television program sa Pilipinas at dadalhin na rin ito maging sa ibang bansa. Ang isang tinitignan natin kasi dito, yung international scope. We will be bringing this in different countries. Ang A Song of Praise Music Festival, which will be held, ang tinitignan natin ay magkaroon tayo ng mga episodes outside of the Philippines. Kaya naman, mas maraming music genre na ang matutunghayan. Mula sa pop, jazz, ballad, classical, R&B at kahit hanggang sa rap music style. Kung dati ay karaniwang Tagalog at Ingles ang mga komposisyon, ngayon ay tumatanggap na rin ng mga song entry na iba ang lengguwahe tulad ng Bisaya, Ilocano, Chavacano, gayon din ang Espanyol, Portuguese at iba pa. In the near future, we will be holding yung ating grand finals din somewhere else na pwede natin magawa ito. But ang unang hakbang muna natin ay yung magkaroon ito ng international na participation. Kaya
meron na tayong mga ginagawa ngayon na move para magkaroon ng mga screening sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang A Song of Praise Music Festival ay pinasimulan sa UNTV ni Kuya Daniel Razon sa pagpatnubay ni Brother Eli Soriano. Layunin nito na mahikayat ang publiko na makalikha ng mga awiting papuri sa Diyos. Ito ay bukas sa lahat ng gustong lumahok, baguhan man o profesional na kompositor at kahit iba man ang kultura o relihiyon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita sa amang panig ng daigdig. Magandang tanghali. UNTV, your public service channel.